So, ayan na nga. Talagang sa pagkakataong ito ay nalulungkot tayo kasi merong isang channel na nagkaroon ng problema. Bakit? Bakit ganito yung naging damdamin natin? Ano ba kasing nangyari? Sabihin nyo na, Bagting TV. Ayan, ganito kasi yun. Hello muna sa mga followers ni ma'am. Yun, ito na nga. Itong channel na to, napakalaking channel. Siguro ngayon pa lang ay naiisip nyo na kung aling channel ito. Gusto nyo nang sabihin. Sige, comment nyo na down below. Banggitin din natin yan. Pero sa pagkakataong ito, pag-uusapan talaga natin ito. Bakit? Napakalaking aral kasi ito sa atin, sa mga content creator dito sa Facebook. Ano ba talagang nangyari? Marami ang nagsasabi na dahil lang ito sa isang pagkakamali. Pero pagka hinalukay natin, ano ang nangyari? Dahil na mismo sa kanyang pinupost at sa mga ginagawa niya pa sa kanyang account. Pero tandaan natin, yung violation niya is napakabigat talaga. So kung mapapansin natin dito, 1 million followers. Napakalaking channel. Masasabi nating sikat na channel. Anong nangyari? Na-demonetize. Sinong hindi magdadamdam sa ganyang pangyayari? Wala yung pinag-iba sa nag-ipon ka ng 1 million pesos at biglang nawala. Ito 1 million followers. Isa sa way para mag-earn ka ng maraming pera dito sa Facebook. Isa lang yan sa way. So ito na nga, habang tinitingnan natin yung kanyang channel, nakikita mo is parang okay naman yung mga pinupost niya, pero hindi pala, kasi unang-una ang ginagawa niya is all about promotion. Isa sa bawal ni Facebook. Bawal nga yung mamigay ka, meron kang ilalagay dyan na kung ano-ano para sundan ka sa channel mo. Pero iniisip siguro ninyo, pero bakit? Ang dami-dami nang follower niyan. Mas marami pa yan sa follower mo. Tama. Kaya nga dumami ang followers dahil nga sa ginagawa niya. Na hindi niya namalayan na ito pala yung ikababagsak ng channel. Na alam naman natin na kapag gumawa ka ng channel sa Facebook, hindi ganun kadali. Ang hirap nun. Pagod, puyat, mamamalayan mo, medyo magana yung kamay mo, kapipindot. Minsan matutulog ka na lang 2 oras. Kaya nga nasasaktan. Damdamin yun, ha? Kapag may nangyayaring ganito. Di ba alam naman natin na kapag nagsisimula ka pa lang yung 1,000 followers, kasi pag nag-start ka from 0 ay napakahirap ng abutin. Sabi nga ng iba, meron akong mga ways para madalian maabot. Teka lang, tama ba? Alam naman natin na yung ways na yon, yung mga daan na yon is mali, pero mabilis mo ang maabot yung gusto mo, pero mali. Huwag na natin gagawin yun. Ito na nga siguro itinatanong ninyo. Ang tanong namin is, healthy ba yung ganitong content? Masasabi ko is, wag na. Ibang way na lang ng content, ibang paraan. Bakit? Makikita naman natin dito, maraming nagaganap sa isang video. Magparami ng mga, alam na natin yon, ito pala ay violation kay Facebook. Ito pa nga yung isa sa violation niya. Nakapag-post siya ng text word sa kanyang Facebook account about promotion na hindi pwede, na ay bawal. Alam naman natin na napakaraming bawal na banggitin sa Facebook. Kaya sa bawat pananalita ay dapat maingat tayo. Para din naman sa atin yun. Kaya nangihinayang tayo sa channel na to. Ano bang pangalan ng channel na to? Koreanang Hilas. Napakarami na nitong followers. Baka ang ilan sa followers niya ay napadaan dito sa content natin ngayon. So, alam na alam mo kung ano yung pinaggagawa diyan sa channel niya. Kaya, alimbawa, may napadaan dito na baguhan, gagawa pa lang. Huwag tayong gumawa ng ganito. Ang way is, magparami ng magparami, and then, lalaki ka nga, pero at the end, sayang. Kaya, naalala ko lang, i-share ko ito. Pangyayari talaga ito. Nung nagsisimula pa lang ako, pag nagpo-post ako ng reels,
mga video sa Facebook. Bago ko gawin yan is saling muna sa experience ko. Then after that, nire-research ko. Then gagawan ko na ng content. No? Pero ito yon, i-post ko yung tama, mayroong mga sumasalungat. Bakit daw kasi ganito? Na-monetize naman pero ganito yung pinost niya. Bakit mo sinasabing bawal yan? So, nakikipag-usap tayo ng maayos doon sa comment section. Ganito kasi yan, ganyan. Pero na naman, hindi naman nating masasabi sa isa sa mga basher yan kasi nga nanonood talaga and then sinusunod naman yung iba na tinuturo natin. Ang isa lang, meron silang pinagkukunan na information na medyo salungat. Mali nga. Kasi meron naman talagang gumagawa ng content para sa content lang. Ayaw talagang pinupush natin yung para sa mga viewers natin maging okay sila at kumita ng malaki, dumami lahat at maging healthy yung account. Pwede nating i-share ang ganitong pangyayari. Hindi sa tinutuligsa natin siya sa kanyang ginawa, kundi para na rin sa mga viewers na hindi natularan yung ganong sitwasyon at hindi na mangyari na ma-demonetize yung channel mo. Kay ma'am dito sa may-ari ng channel na Koreanang Hilas, alam natin na muling babangon yan. Go pa rin, tuloy lang. Muling lalaki ang channel mo. Magiging okay yan. Lagi lang sundin yung mga rules ni Facebook na talagang makakatulong. At the end, hindi na mangyayari ulit ang ganyang situation. So, akin lang naman, yung ganyan is talagang magigain ka ng marami. Pero, merong apekto sa ating account. So, dahil nga sa sikat na, pwede namang pag-reverse ng content in a right way. Alam natin na napakarami pa rin ang susundan yung account mo. Dahil sa kilalang kilala ka na. Kaya sa mga bagong content creator, always ingatan ang ating account. Kaya kapag may nag-tutorial, lagi nating i-check. Ito ba ay tama ang pinagsasasabi nito? Kasi merong iba niniwala agad. Mali pala yung pinaniwalaan. Meron nga pala akong YouTube channel. Kung gusto mong kumita sa YouTube, meron tayo dyan. Search mo lang, Bob10 TV. Meron din tayong mga tutorial dyan. Sa Facebook Reels, gusto mong kumita, meron tayong tutorial dyan. Search mo lang rin, Bob10 TV. Maaari kayong matulungan ng mga video dyan kasi based yan sa my own experience and research. So, medyo humahaba na tayo. Thank you so much sa panonood.